Ano yun? Nakabukas yung ilaw. Kanina nakapatay. Anong ginawa niya dito? Ba't ang tagal niya bumaba? Natulog? Nung umakyat ka, hindi pa siya natapos magplansya? Natulog siya. Natulog. Masya Allah. Walang tagal. Gagalit na yung madam. Bakit ako yung naghuhugas? Tapos inutusan siya ilagay. Di ba bumaba siya? Tapos nun inutusan siya ligpitin yung mga plato kasi kumain sila ng dinner. Nag-ready ako ng dinner nila. Pero nabilis na ng pagkain sa labas. Inutusan siyang hugasan yung mga pinggan. Dinagay lang mo sa lababo. Tapos hinugasan ko. Tapos pumunta yung madam ko. Sabi niya bukas na daw. Sabi ko kung bukas ako din naman maghuhugas. Nothing. Bye. Ano sa kwarto? Inutusan kong magplansya ng labgot. Yung pinaplansya ko sa kanya is yung veil or taha lang. Tapos yung isang labgot and t-shirt. And yung pants na pang shorty bukas. Tapos nilabhan ko. Yun lang yung inutos ko. Umabot siya ng 4 na oras sa taas. Nakapagligpit na ako lahat-lahat. Nakapag-ready ako ng pagkain. Ang dali lang bumili sila ng pagkain sa labas. Na-ready ko lang yung lamisa. Tapos, nung bumaba siya, hindi ko siya tinulungan magtapon ng basura. Kasi, alam niyo mga kadods, kung nakaupo din siya. Kung nagsiselfone din siya. Eh, syempre magsiselfone ako minsan. Kapag tapos na ako magluto, o inantay ko matapos yung niluto ko, ganun. Magsiselfone ako kasi wala naman akong ibang gagawin. Kung magluluto ako, nakapokus ako sa niluluto ko. Tapos siya, madami siyang gagawin. Nagayahin din niya ako. Eh ako alam ko yung, ang tawag nito, alam ko yung schedule ng mga ginagawa ko. Tapos siya, palpak pa kung magtrabaho. All of us is not perfect, no? May mga kamalian din naman tayo. Pero, matuto tayo, di ba? Iwan na. palagi ko siyang, anong tawag nito? Yung mga basic pa na trabaho, palagi kong pinapaalala sa kanya na, ganito gawin mo, ganyan. Tapos sasagutin lang ako na kahit saan na siya nakapunta, kahit iba't ibang bansa na yung napuntahan niya, marunong daw siya magtrabaho. Eh, kahit saan ka pa pumunta, kahit ilang bahay pa yan napasukan ng magtrabaho, syempre, iba-iba yung mga gagawin. Iba-iba yung mga trabaho. Eh, hindi man pareho lahat ng tao. Di ba? Eh, minsan pag naiinis ako, mag-walk out na lang ako. Mag-cellphone ako. Ignore ko na lang siya ganun. Sinabi namin sa kanya na babalik si Mike Noto dito sa bahay. Nag-iba siya, bigla siyang tinamad, ganon. Kasi nung una gusto niya talaga dito sa bahay, magstay siya, ganon, ganyan. Kasi nung una ding week niya dito sa bahay is nagustuhan din siya ng madam ko. Kasi nga malinis. Kasi nga Indonesia and Philippines, same lang man din sa, kung ano mo sa kalinisan, same lang. I-compare mo sa mga African people. Magkaiba talaga as in napaka-iba kung maglinis, di ba? So ayun, nagustuhan siya ng madam namin ko, pero ay, nagsichismis na ako ba? Ay, pero nung kalaunan, awa na. Nung tumagal na, hindi na siya nagustuhan. Kasi nga, ayaw nila ng mabagal. Ayaw nila ng hindi mo mag-gets agad-agad yung utos or yung sinasabi nila. Ayaw nila ng ganon. Alam niyo naman yung mga Arabo. Gusto nila smart. Very smart ka talaga as in, ang talino mo. Yan yung gustong-gusto nila dito sa Saudi Arabia. Hindi ko din alam kung same. Pero sa pagkakaalam ko, parang ganun. Gusto nila na very active tayong mga katulong nila. Eh, eto kasi, medyo may edad na. Eh, syempre, kapag may edad na, mabagal talaga. Kahit naman, lahat naman tayo, kapag may edad na, mabagal talaga tayo. Eh, kahit naman siya sa sarili niya, sinasabi niya, yung isip daw niya ay hindi matanda. Yung isip niya ay parang ang strong pa niya, ang lakas pa niya, gano'n. Pero yung katawan niya talaga is hindi na kaya, gano'n. Tapos yung kinaanan ko lang sa kanya, yun na. Ang bagal nga. Yun yung diferensya sa kanya, ang bagal. Kung mabagal si Maiko Noto ko, mas mabagal siya.
Ganun. So ay mga kadods, yung chika is, si Mai Konoto ay babalik na siya dito sa Saudi Arabia this coming April 1. April 1 yung flight niya. And di ko alam kung anong day, anong oras yung lapag niya dito sa Saudi Arabia. Basta nakalagay is April 1. Nasend siya. Sinend niya sa akin yung ticket niya. May ticket pala pabalik. Kala ko wala. Meron pala mga kadods. So ayun, babalik siya. And wala na siyang mga damit dito. Hindi magdala na lang siya ng damit niya. Dalhin niya ulit yung mga dinala niyang damit dun pa uwi. Kasi alam niyo mga kadods, ang chika is hindi na talaga siya babalik. Kasi ayaw na niya dito and alam din niyang uuwi din ang person. So ayun niyang bumalik dito. Pero wala siya, no choice. Dahil napakahirap daw dun sa kanila. And nagkasakit yung nanay niya. Yun yung problema niya. Nagkasakit yung nanay niya and then hiwalay sila sa asawa niya. Yung asawa niya hindi suportado yung 4 niyang anak, ganon. So wala. Wala siyang choice. Babalik talaga siya dito. So yun. Ay. And then, chika din. So, ayun mga kados, yung chika ko din ay uwi din ang person, but hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin sa Pilipinas dahil ako ay walang kita. Ay, resibo napakadami. Kung ako lang talaga, kung ako lang yung magdidesisyon, hindi pa sana. Pero, parang kailangan na talaga ako. Kailangan ko makita ko yung pamilya ko, gano'n. Ito ng pera. Napakadami kong problema mga kados. As in, napakadami. Money is involved. Hoy! Pero lover, kahit hindi natin alam kung sino yung ka-lover natin. Sige na sa lover na aniwa na nangabuha. So parang nakawalong eroplano na lumilipad dito. Hindi pa ako nakapasok. Alauna na mga kados. Ito, konti na lang yung kape ko. Ubusin ko lang yung kape ko. Ano nang papasok mga person. Parang ayan, parang may paparating na namang eroplano. Wala na. Taga-ihap na lang talaga ako ng eroplano dito. Naglalakad ang person. Hindi mainit at hindi rin siya malamig. Sakto lang. So, ayan na naman. Sabi sa inyo. Sana yun. Pang siyam na yan, mga kadods. Kanina, nito ako, 12:15. So, ayan, alauna na. Diba? Oh, may palas ang person. So, ayan, mga kadods. Bukas ay si madam daming ko, si baba ko, at yung isa niyang anak ay pupunta sila ng Makkah. And then sila Bilatot, pati yung amo niya, ay pupunta din ng Makkah. Kasi taga doon yung madam niya. Pupunta sila doon sa bahay ng sister ng amo niya. So yung maiwan din sa bahay is ako, si Printita, si my enemy, at si my son. So kami lang dito. So syempre, hindi magluluto ang person. Pero ako ay maglilinis. At least makapagpahinga ako ng ilang araw o ilang oras man yan sa pagluluto. So bukas or the next day, maglilinis ang person. Hahanapin ko yung bahay ng ipis. Dahil naiinis ako sa ipis, lumalabas sila kapag may bisita kami. So hahanapin ko after tomorrow, ganun. Meron na akong gamot, gagamutin ko sila. Ganda talaga sana kung si my enemy ay kasama. Pero nagkasakit ang person, may ubo, sipon, may lagnat. So dito lang siya sa bahay niya iwan. Dahil kapag kasama siya, ay for sure. Wala akong lulutuin dahil wala. Kasi mag-order lang ng pagkain si Princita sa labas kasi mag-isa lang siya dito sa bahay. Hindi din siya makasama dahil siya ay may trabaho. Wala siyang off. Today si Ramadan. Wala siyang day off. Ganon. Straight talaga the whole month yung trabaho niya. Wala siyang bakasyon. So ayan. Ayun lang mga kadods. At ako ay papasok na. At I think matutulog na ang person. Kaya ninarakog. Hiyaw-hiyaw din. Buran akong nakubog. Ani akong kape.